At pagkasarap pa lang ng pinto ay agad niya na akong pinihit paharap sa kanya at walang sabi-sabi akong hinalikan. Napakaslot ako sabay na napakapit na sa balikat niya. Hindi ako makasabay dahil parang naka-fast forward ang galawan niya na animoy mauubos ang labi ko anumang sandali. Babawi ako sa lahat ng ginawa ko. I'm really sorry a while ago. Hindi na talaga mauulit yun. Nagsimula ng dumama ang mga kamay niya sa katawan ko. Ano, kakain ba muna tayo o isang round muna? Hindi ko alam kung bakit nanginig pa ako sa tanong niyang iyon. Inayos niya ang pagkakalapat ng ulo ko sa kama at nilagyan ako ng unan. Pagkuhay, dahan-dahang humaplos ang kamay niya mula balikat ko, pababa sa aking braso. And it brought a burning sensation all throughout my nerves and body. Kakain, natutulog lang tayo. Ngunit yun na naging tugon ko. Inayos ko ang pagkakasukbit ng lace ng suot kong dress na kanyang ibinaba. Bahagi ako pa siyang itinulak. Wala ako sa mood. Jeez. Tumawa siya tumitig sa akin ng nakakaloko. Ngunit nanatiling seryoso mukha ko. Okay. Anya. Pagkuhan, sabay bangon at nagseryoso na rin ako ng mukha. Lalabas ako saglit. Dito ka lang. May bibilin ako. May ipabibili ka ba? Saglit akong napaisip. Wala. Ikaw nang bahala. Sa isang iglap nga ay lumabas siya ng kwarto. Ilang sandaling pinalipas ko bago ko bumangon mula sa higaan ko. Naupo ko sa gilid ng kama. Pagkakataon mo na ito, Janela. Sigaw na isang bahagi ng utak ko. Napatingin ako sa mesa at biglang nanlaki ang mga mata nang makita roon ang makapal na wallet na Renz. Sa sobrang pagmamadali yata'y naiwan ng walang hiya. Agad akong tumayo at tinampot iyon at parang naka-jackpot nang makita ang mga lilibuhing laman sa loob. Walang isip-isip na kinuha ko ang lahat ng cash na meron doon at mabilis na isinilid sa wallet ko. Pautang mo na ulit. Ani ko sabay tawa. Dinampot ko ang bag ko. Afterwards, dahil lumapit na ako sa pinto at nakiramdam muna kung may tao pa ba sa labas. Tahimik lang ang buong lugar maliban na lang kung may dadaan at bubusin ng sakyan. Patuloy ako nakaramdam hanggang sa narinig ko ang tunog na lika ng pagbubukas ng gate. Kasabay noon ay may narinig din akong usapan at ugong ng sakyan at tsak kong kay Renz iyon dahil dala niya ang kanyang susi. Hinintay ko na muling tumunog ang gate at marinig ang pagharurot ng sakyan. At nang matiyak na nakalayo na ito ng tuluyan ay saka ko dahan-dahan pinihit ang hawak kong saradura. But only to get shocked and surprised. Nang pagbukas ko ng pinto ay parang multo na tumambad sa harap ko si Renz. Napasapo pa ako sa dibdib dahil sa tindi ng gulat. Nakasandig siya sa gilid ng pader at nakapamulsa habang masama ang tingin sa akin. Base pa sa ayos niya ay parang hinihintay niya talaga akong lumabas ng pintong iyon na parang inaabangan niya kung tatakas ako. At itago ko man ang shoulder bag na dala ko ay huli na. Kita-kita na niya. Renz. Bigla nilang nablangko ang isip ko. Just what I thought. Balik sa loob. Taranta akong pumasok sa loob at inihagis ang bag ko sa isang tabi. Kasunuran ko si Renz na nooy pabalagbag na isinara ang pinto habang madilim pa rin ang mukha na nakatingin sa akin. Hindi ako tatakas. Titingnan ko lang kung nakaalis ka na. Palusod ko pa habang pinipilit itago ang takot sa akin niya. Kahit nanginginig na mga tuhod ko ay nagawa ko pang tingnan siya ng diretso sa mga mata. Wala pa akong sinasabi pero bakit mukhang guilty ka na? Pabulyaw? Natanong niya. Kung tatakas ako, saan naman ako pupunta? Wala akong pera kaya nga tinawagan kita, hindi ba? Mukha ba talaga akong guilty? How I wish, huwag niya munang i-check ang laman ng wallet niya. Lalo lang akong malilintakan nito. Take off your clothes and get inside the bathroom. Mukhang wala na akong option nito kung hindi sumunod muna sa lahat ng gusto niya. Bilis na. Oo na. Eto na nga. Sinimulan ko ng hubarin ng damit ko. Inuna ko ang dress at maayos iyong inilapag sa ibabaw ng kama. Then may black cycling na ipinatong ko sa ibabaw nito. May heels na itinabi ko sa gilid ng kama. Nakatingin pa rin siya sa akin kaya na-awkward ako. Shall I take off my brine panty too? Malamang. Tila naiinip niyang tugon. Kabado pa nga nang hubarin ko na ang mga huling natitira sa suot ko. Tinakpan ko pa kunwari ang katawan ko para hindi niya makita saka ako nagtatakba papasok sa banyo.
Sinisipat ko pa ang loob noon nang biglang pumasok si Renz sa loob. Napalunok ako nang tulad ko'y wala na rin siyang saplot, miski isa. What if, kung instead na isa-10 anak na lalaki ang hingin ko sa'yo? Nakangisi niyang tanong. Tapos ay hindi dapat tataas ng 2 taon ang age gap nila. Meaning, taon-taon kitang bubuntasin. What about that, Nilabanan ko ang kiliti nang halik-halikan na naman niya ang leeg ko. Rans naman, sa kontrata natin silang dapat yun. Di mo na pwedeng baguhin yun. Paano kung puro babae ang ating maging anak? Baka mamatay na ako, hindi ko pa nakukumpleto 10 lalaki mo. Ni isang ang anak ay natatakot na ako, paano pa kaya 10? And more? Ngunit waring hindi niya narinig ang complaint ko. I can change the contract. You know that. And if I want you to stay for more than 20 years as my wife, ay kayang-kaya ko rin gawin. Kung hindi mo na kayang mga anak, edi, kukuha tayo ng surrogate mo. Walang imposible pag gusto ko. Lahat kaya kong gawin, Mrs. de la Merced. And how about me? Paano buhay ko? Ayokong habang buhay makulong sa'yo. You have no other choice but to live under one roof with me until I set you free. That's your fate, Janela. Because you are mine. Only mine. And every time you speak about other girl's name, ipururusahan kita. Mga 10 round at least. Ano, kaya mo ba? Nakangising tanong niya. Anim nga lang ang kinaya ko nung nakaraan, ihirit ka na naman ng 10. Angel ko. That is why from now on, you must avoid talking about that Cathy. She's no longer part of me. You're my wife now and my loyalty is on you. Obey my orders, I will obey yours too. Give and take lang yan. Pero kung gusto mong mahirapan, okay lang naman. I can do you all day and all night. Hanggang sa ma-blackout ka ulit. Don't worry, marami akong pambayad sa doktor at ospital. Matira matibay. At kung kailangan kitang ikulong para lang hindi ka na ulit makatakas sa akin, gagawin ko. Huwag mo akong subukan. And that night, nasagad ko yata ang inis niya. Hindi niya ako tinigilan hanggang sa marinig na namin ang tilaok ng mga manok. Rans, tama na, please. Tama na. Naniniwala na ako sa'yo. Alam kong ako ang mahal mo at hindi ang Cathy na iyon. Natigilan siya at saglit na tumingin sa akin. Wait, mahal? Did I just say mahal? Tiyak, ilang araw na naman akong mararatay nito dahil sa nangyari. Kakailanganin ko na namang uminom ng gamot dahil sa sakit na nararamdaman. Ang masakla pa ay sinabayan pa ng trangkaso kaya pati tuloy sakit sa ulo at mga kasukasuhan ko ay iindahin ko rin. Rance had me a female gynecologist para i-check ang kondisyon ko the day that we went home. Naresetahan lang ako nito ng gamot na agad iniutos ni Renz na pabilhin sa isang katulong. Nang umalis ang doktor, ay saka lang ako hinarap ng asawa ko. I'm sorry about that. Anya sabay upo sa gilid ng kama. Napapabuntong hininga na, hinaplos niya ang buhok ko habang minamasdan ang lagay ko. Bedridden na naman obviously. Ikaw kasi, sinasagad mo ko. Umingos ako. Baliktad yata. Ako talagang sinagad mo. Hilaw siyang tumawa. Makulit ka kasi. Ginigil mo ako. Hanggat hindi ka natututong sumunod sa akin, hindi ako titigil sa pagpaparusa sa'yo. Tumayo na si Renz pagkuhan. Sumilip siya sa kanyang relo. Anyway, I have to go. May sasaglitin lang ako sa opisina pero babalik din ako agad. He gave me a kiss on my lips before he went out of our room. Nang tuluyan na siyang nakaalis at narinig ko ng ugong ng sakyan niya. Ewan kung bakit bigla na lang ako nalungkot. Maghahapon na noon pero pupunta pa talaga siya sa trabaho. Sa bagay, siya kasi ang CEO. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang mga naganap kagabi. Ang mga sinabi niya na mukhang kaya-kaya niya ngang gawin. Oh my God, you just imagine. Taon-taon niya talaga akong bubuntisin. You must be kidding. Kinuha ko ang cellphone ko at hinanap ang picture niya doon. Bigla na lang parang gusto ko siyang makita. I waited till Renz came back pero hindi na kinaya ng antok ko dahil na rin sa side effect ng gamot na ininom ko. Kaya hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. But suddenly, I was woken up nang may naramdaman akong malamig na bagay na dumantay sa aking noo. At hindi lang sa aking noo dahil pati na rin sa may bandang leeg ko.
Yun ang tuluyang nagpagising ng diwa ko. Halos nanginginig na pala ako sa sobrang lamig. No, stop. Ayoko. Itinataboy ko kung sino man ang gumagawa noon sa akin. That someone whom I say in a blurry vision. Nanginginig talaga ang buong katawan ko at gusto kong magbalot ng kumot. But he stopped me from moving dahil tila pupunasan pa niya ang kilikili ko. Shh! He hissed while doing so. Nang matapos sa pagpupunas ay muli niyang inilublob ang bimpong ginamit sa plangganang may tubig at tiniklop sa ilang bahagi at iniwan sa may noo ko. Masyado na mataas ang temperature mo. Kailangan natin pababain. And with that angelic voice, hirap pa akong paniwalain ang sarili na si Rance ang taong iyon. Giniginaw nga ako. Hindi ko na napigilan sabihin. Tinulungan niya naman ako ibalot ang kumot sa katawan ko. Yeah, I know. He whispered again. I'm here. Narinig ko pang dugtong niya bago ko naramdaman na mainit na katawan niyang yumakap sa akin. Napasingap ako at naantala ang aking muling pag-idlip. Gustuhin ko mang ipikit na ang mga mata ko ay hindi ko magawa. Rance was really next to me and doing me favors like this. Parang ang hirap maniwala. Who are you? Baka naman namamalikmata lang ako. Baka dahil sa taas ng lagnat ko ay napapahallucinate na ako. Ang magaling mong asawa, sino pa ba? So confirmed. But instead of moving him away, ay dinama ko na lang ang init na binibigay ng pagkakayakap niya sa akin. Tama lang siguro ito na alagaan niya ako, no? Siya naman din ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Kanina ka pa? But that excitement to ask him that question was out of my intention. Basta nalang yung namutawi sa akin bibig kahit hindi ko naman iniisip. Medyo kanina pa. Kinuha ko lang mga paperwork and reports dun sa table ko. Then I immediately returned home. Why suddenly asking anyway? Did you miss me already? Kunwari akong nasa mid. I did not. Who you? Pero sulos na may umaaligid sa akong babae. Malakas kong nahampas ang balikat niya. Ano selos? At bakit ako magsaselos? Hindi pa ba pagsaselos yun? Halos mabaliw ko sa galit sa amin ni Kathy. Pero bigla din ako napaiwas. If I wasn't jealous at all, bakit ko nga ba iyon nagawa at naramdaman? Siyempre, mag-asawa tayo. Natural lang, ayokong itolerate ang pagiging babaero mo, no? I'm not babaero. Hindi naman masyadong halata sa'yo. Pagaling ka, dahil sa susunod ay isasama na kita. Biglang seryoso ang tono niya. Bigla ring nagbago ang mood ko. Saan? Sa work mo? Alanganin kumpirma ko. Yeah? Diba? I made a promise. I will introduce you to everyone that you are my wife. So you can go freely inside and out of the building. Kahit wala ko doon. At nang tuluyan ng mawala ang pagdududa mo sa akin, lahat ng may violent reaction itatanggalan ko ng trabaho. Including Stella? That witch. Bigla ko naalala. Hindi ko malilimutan ang pagmumukhang iyon. The way she stared and looked down at me. At ang pagbayas niya sa buwisit na haliparot na Kathy. Stella? Nagtatakang ulit ni Rance. The receptionist? Oh. Agad kong tugon. Kung alam mo lang kung ano ginawa sa akin ng buwisit na yun. What did she do? Ikinuwento ko nga sa kanya ang detalye ng bawat pangyayari. Wala akong pinalampas, ngunit wala din namang idinagdag. That idiot. Galit na saad ni Rance. Bukas na bukas din. No. Gusto ko ako mismo ang haharap sa kanya. May panggigigil pa rin sabi ko. Gusto kong ipamukha sa bruhang iyon kung gaano kalaki ang kanyang kasalanan sa akin na nagkamali siya ng kinanti. Tingnan ko kung hanggang saan ang yabang ng atrimitidang iyon. Nang humupa ng init sa katawan ko ay sakalang umalis si Rance sa akin tabi. Umaba siya saglit at pagbalik niya ay dala na niya ang dinner namin dalawa. Hinayan kong pagsilbihan niya ako. Pinainom niya ako ng gamot at pinalitan ng damit. He didn't leave my side either. At ewan kong paghanga ba ang naramdaman ko nang matagpuan ko ang sarili na halinang-halina sa panonood sa ginagawa niya habang nakaupo ng pa-Indian seat sa tabi ko. Nakaharap sa laptop. Nakasuot ng salamin at iniisa-isang basahin at pirmahan ng mga papeles na nagkalat sa aming higaan. May pagka-workaholic palang asawa ko. Dinala dito ang trabaho niya para mabantayan ka, mabruha ka.
He looked like Brandon Root, my favorite Superman actor. Ilang ulit ako nagpagulong-gulong sa higaan bago ko naisipang bumangon. It's been about 2 days. Pero heto't mukhang mabuti na ang lagay ko. Kaunting ubo at sipon na lang ang iniinda ko pero yung sakit hindi ko na masyadong maramdaman. 9:00 na pala ng umaga at kagigising ko lang. Malamang pumasok na si Renz na opisina. Nagugutom na ako kaya kahit walang suklay-suklay at toothbrush ay lumabas na ako ng kwarto at bumaba ng hagdan. Mga daliri ko na lang ginamit kong panuklay sa aking may kahabaang buhok. Malayo pa lang inaamoy ko na ang mabangong niluluto ng katulong. Kaya naman mas pinaspasan ko ang paglalakad. Not this one. Sino ba naglagay ng lantang rose dito? Alisin to. Pero malayo-layo pa lang ay rinig ko na ang dumadagundong na sigaw na Renz. Akala ko'y umalis na siya at pumasok na sa opisina. Pero nandito pa pala at nangaaway na naman ang mga katulong niya. Mas binilisan kong paglalakad hanggang sa nakita ko nga siyang nakapumewang at halatang ang init-init ng ulo. Good morning, senyorita. May bumati sa aking katulong dahilan para mabaling sa akin ang atensyon ni Renz. Ang halos magdikit nito mga kilay ay biglang naghiwalay. Good morning. Siya din ay bumati nang nakangiti sa akin. Parang gusto ko naman bumalik sa taas at maghilamos man lang dahil sa ayos ko. Gusot-gusot pa ang pantulog na suot ko. Saglit, may nalimutan pala ako sa kwarto. Palusot ko sa nagmamadaling nagtatakbo pabalik ng hagdan. Bago ako tuloy umakyat ay nasilip ko pa ang reaksyon ni Renz at nakakunot na naman ang noo. Pagdating sa kwarto ay nagugas agad ako ng muka at nagsipilyo. Binasa ko pa ng konti ang aking buhok para hindi masyadong mabuhaghag. Naglagay din ako ng konting pulbo sa muka at lip balm para mawala ang mga chops sa labi ko. When I thought everything was okay, saka ako lumabas ng pinto. Pero pagbukas ko noon ay nagulat ako nang tumambad sa harap ko si Renz. Oh, bababa na ako. Sabi ko sa kalalabas na sana ng pinto pero iniharang niya ang katawan doon. Buti naman gising ka na. He instead said sa paraang nakakalasing na tono. May iba sa uri ng titig niya. Oo, kagigising ko lang. Kumusta na pakiramdam mo? Napasinghap ako nang pumasok siya sa loob at hinaplos niya mga braso ko. Okay na ako. Good. Yung tingin niya na parang may pagnanasa na naman. Napalunok ako. Diyos ko Lord, kagagaling ko lang. Maawa kayo. Renz, nagugutom na ako. Palusot ko. Tara, baba na tayo. Sure. But before that, ay hinapit niya muna ang bewang ko, tinagkan ang labi ko. Muntik pa nga ako ma-out of balance dahil sa bilis ng kilos niya. Ngunit mahigpit ang kapit niya sa akin. At buti na lang ay naisipan kong bumalik dito at mag-toothbrush. Kung hindi, panis na laway ko matitikman niya. Tara na. Napaigtad pa ako nang marinig ang boss niya. Tapos na pala ang halik at saglit lang iyon pero nakapikit pa ako at awang ang bibig. Oo. Parang napahiyang nauna ako naglakad pababa. Ngunit inabutan ako ni Renz at parang wala lang na biglang umakbay sa balikat ko. Nagkatinginan pa kami bago nagdiretso ng baba. Agad ako nag-iwas ng tingin sa kanya dahil hindi ko kayang tagalan ng titig sa nangaakit niyang mga mata. Nakagat ko pa ang pangibang labi pero kahit anong aking gawin ay hindi ko napigil na manulas ang kakaibang ngiti sa mukha ko. Shit, don't tell me kinikilig ako. Pagdating namin sa kusina ay pinaghila niya ako ng upuan sa tabi niya. Pinagdikit niya pang talaga ang mga upuan namin, kaya lalo akong walang ligtas sa kanya. Nang maserve na ang mga pagkain namin ay agad niyang inutusan mga katulong na lisanin ang buong kusina. Agaw pansin pa sa mga paningin ko ang mga mapupulang rosas na nasa gitna ng mesa. So, ito ay kinapuputok ng butso niya kanina? Nang kaming dalawa na lang ay muli niya inangkin ang mga labi ko. Nabitawan ko tuloy ang hawak kong sandok ng pagkain dahil muli na naman niyang hinalikan ang bibig ko. Kinuha niya rin ang kamay ko at ipinasok sa suot niyang polo. He wanted me to caress his chest? Ano ba? Makakakain pa ba tayo? Tanong ko. Tumawa lang siya at maya-maya nagsimula na kaming kumain. Iisa lang platong nasa harapan namin kaya akma sana akong kukuha ng isa pa para magamit ko pero pinigilan ako ni Renz. Dito na, malaki naman ito. Nito. Magkasalo tayo? Nagtataka na namang tanong ko. Bakit? Anong problema dun?
Hindi na nga ako nagreklamo. Sinundukan ko na ng kanin ang plato samantalang siya naman ang kumuha ng mga ulam. Iisang kutsara tinidor lang din ang aming ginamit. Sinusubuan niya ako at nagpapasubo din siya sa akin. Para kami mga ewan lang ng mga oras na iyon. Pati basong inuman ay iisa lang din ang aming ginamit. We just left all the dishes nang matapos kami at maya-may umakyat na ulit kami sa taas. Pagdating doon, akala ko ay makakapagpahinga na ako. Kahit na saglit pero hindi dahil ipinasok na agad ako na rin sa CR. We took a bath together at buhat-buhat niya pa ako na lumabas kami ng banyo. Sigurado kang okay ka na? Isasama kita sa office. Underhands habang sinusuotan ako ng underwear ko. He insisted of doing this at ewan ko ba, parang nasanay na ako at hindi na naiilang sa kanya. Talaga? Isasama mo ko sa office? Maang ko. Nangako ako, di ba? Sunod ay ang bra ko naman ay kinabit niya sa akin. Nakaharap kami sa malaking salamin kaya kahit nakatalikod ako ikita ko pa rin ang reflection niya sa salamin. Oo nga. And I'm so excited. Isunuot niya na rin ang aking dress. Matapos niya akong bihisan ay siya naman ang nagbihis ng sarili niya. Habang ako naman ay inabala na rin ang sarili ko sa pag-aayos. Nang panahon na kaming handa ay gumayak na nga kaming umalis. May dala siyang suitcase na naglalaman ng mga paperworks niyang sa bahay niya ginawa. Excited akong sumakay ng kotse niya. Inihanda ko muna ang sarili at ilang beses na huminga ng malalim bago ako humakbang patungong glass door ng lobby. Pinalis ko ang kaba at taas nung pumasok at pinuntahan agad ang reception area. Yes, ma'am? Sino kailangan nila? Stella. She was smiling when she greeted me pero nang makilala niya mukha ko ay agad ding nawala ang ngiting iyon. I'm here. To see my husband. Kalmadong sabi ko. Bumaba ang tingin nito ngunit kita ko kung paano niya ako tinaasan ng kilay. Pasimple itong umisi at tila may isa na niya sa kasama. Ngunit imbes na mainis ay lalo lang akong natuwa. Let's see who has the last laugh. May tinawagan ito sa may intercom at muli kung ano sinabi niya sa aking alibi nung unang beses na encounter namin ay ganoon din ang sinabi nito sa akin. Sir Rance is a bit busy right now. Hindi pwedeng istorbohin. Balik na lang kayo next time. At muli na itong naging abala sa kakabutingting sa cellphone. Talagang consistent siya na hindi maniwalang asawa ko ni Rance. Okay. My wife. Mula sa elevator ay dumagundong ang boss ni Rance na ikinalingon naming tatlo. Palapit ito sa gawin namin habang nakangiti. Galing itong parking lot dahil inilagay muna nito doon ang sakyan. Samantalang ako ay sa harap ng building niya ibinaba para kunwari ay hindi kami magkasabay. Pasimple kong sinulyapan si Stella at halata ang shock sa mga mata nito. But me? I wasn't surprised at all dahil planado namin ito. My husband! Malakas din ang pagkakabanggit ko noon para marinig hindi lang ni Stella kung hindi pati na ng kasama nitong nare-recruit pa nito para pagtawanan ako. Kanina ka pa? I'm sorry if I kept you waiting. Malambing namang tugon ni Rance. He kissed my lips the moment na magkalapit kami and we let everyone see it. Medyo, pero sabi ng receptionist mo, you're busy at hindi ka daw maaaring istorbohin. Sinulyapan ko pa si Stella nang sabihin iyon. Says who? I'm not. Basta sa'yo. I will never be busy. Really? Thank you. But that's what she also said nung nakaraang pinuntahan kita dito. But then, your receptionist let other woman in because she didn't seem to believe that I am your wife. She ignored me and mocked at me. I never knew na may ganitong klase ka palang empleyado sa company mo. Bastos. Namumula na si Stella. Para itong binuhusan ng yelo dahil sa sobrang kahihiyan. Ako naman ngayon ang nagtataas sa kanya ng kilay. So it's you. Tukoy na Rance dito. Isa ka sa mga naging ugat kung bakit kami may pinag-away ng asawa ko. I never received any information from you na binibisita na pala ko ng asawa ko ng araw na iyon. I was never busy. Instead of her, ay si Cathy talaga ang pinayagan mo umakyat ng office ko. Kitang-kitang panginginig ng mga daliri na Stella. Nagpalipat-lipat ito ng tingin sa amin. Nakataas at ngisi pa rin ako nang magawi ang mga mata niya sa akin. I'm so sorry about what happened that day, sir. Ma'am, hindi ko po alam na... Tila, wala sa sariling wika nito. Oh, really? You didn't know?
Nanguuyam na sabi ni Renz. Just wait for your termination letter. Miss Cruz, I don't want to hear your excuses anymore. You disrespected my wife twice, and that's enough. Ayoko magkaroon ng mga empleyadong kagaya mo. But sir, please, I apologize. Ngunit nagmistulan ng bingi si Renz. Hindi lang niya ako patungong elevator. Bago tuluyan nagsara ang pinto noon ay napasilip ako sa shock pa ring reaksyon ni Stella. Nagat din ang mga mata ko na tila umiiyak na ito. Happy now? Tanong ni Renz na may tuwa sa mga mata. Tumango ako. But something strange was telling me na mali pa rin ang ginawa namin kahit deserve talaga iyon ng Stella na iyon. Parang nakokonsensya ako. What? Tumingin ako sa kanya. Parang nakokonsensya ako. Amin ko. Isn't it too much? Tatanggalan mo talaga siya ng trabaho? Sandali ito nag-isip. Why not? I can easily hire someone. You know. Pero, paano kung sa kanya umaasa ang pamilya niya, tapos tatanggalan mo ng trabaho? Kawawa naman ang pamilya niya. Siguro, enough na iyong napahiya siya at alam na niya kung sino ako. Yun lang naman ang gusto ko in the first place. Ang ipamukha sa kanya kung sino ako. At sa tingin ko naman ay hindi na iyon uulit. Kapag umulit siya, tsaka ako nalang sasabihin o sasabihan si Renz hingil sa bagay na iyon. Napapantastikuhan siyang tumitig sa akin. Wow, baka may sakit ka pa talaga. Bakit biglang ang bait mo ngayon? Nahampas ko siya sa balikat. Siyempre, may konsensya ako. Di gaya mo. At saka mabait naman talaga ako noon pa. Sa'yo lang talaga hindi. Esmid ko. Tumatawa pa rin si Renz. Ouch. Kaya pala. Okay, fine. So what do you want her to do? Humingi ng sorry sa'yo na personal? Umiling ako. Ayoko. Okay na yun. Basta ayos ng pakaramdam ko. Nakaganti na ako kahit papaano. Dahil kaming dalawa lang nasa elevator ay nayakap at nagawa niya pang halikan ako. Sure, my lovely wife. Anything that you say ay susundin ko lahat. May kung anong kumudlit sa loob ko nang marinig ang pagkakasambit niya ng lovely. May meaning kaya iyon? O nilagyan niya lang talaga ng salitang ganoon para maging maganda sa pandinig ko? Nang makarating kami sa may main office niya pagbukas pa lang na elevator, ay pulasan agad ang mga empleyado at bumati sa kanya. Ngunit ramdam ko ang mas mainit nilang mga mata sa akin. Umakbay sa akin sa Renz bago nagsalita sa lahat. Everyone, I would like to introduce to you my lovely wife, Mrs. Janela de la Merced. At siya lang ang kaisa-isang babae sa buhay ko ngayon, walang iba. Kaya kung paano niyo ko irespeto, ganun din ang respetong dapat na matanggap ng asawa ko mula sa inyo. Treat her as your second boss, aside from me. And if you have any violent reaction, just raise your hand and the door is widely open para umalis kayo sa kumpanya ko. But as expected, wala namang nag-react ng masama. Lahat sila yung ngumiti at bumati sa akin. Nagdiretso na kami ni Renz sa loob ng kanyang office. This is the video. Sabi ni Renz habang nakaupo ako sa may lap niya at nakaupo siya sa may swivel chair niya. Nasa harap namin ang kanyang laptop at ang ipapakita niya raw na video sa amin ay yung pangyayari noong araw na puntahan siya dito ni Cotty. Naklik na niya, iyon at habang naglo-loading ay sinisimulan ko ng pakalmahin na nagsisimula ko na namang magpuyos na damdamin. Gigil na naman ako sa kati-kati na iyon. The first scene that I saw was Renz thinking about something. Parang hindi ito mapakali sa akin na upan. Paikot-ikot ito sa swivel chair and I wonder kung anong iniisip ng lalaking ito. Then may kinuha siya sa may cabinet parang cellphone. Yeah? Cellphone nga at aktong may dinadial na biglang pumasok na sa eksena ang buwisit na si Cathy. Tinakbo lang naman ito si Renz at agad na hinalikan sa labi. Malandi. Buwisit. Hindi ko napigilang magkomento. Renz was trying to push her away pero ang linta, pilit na kumakapit sa asawa ko. Hanggang sa itulak nito si Renz paupo sa swivel chair. Hawak-hawak ang korbata. At hindi ka man lang nanlaban na buwisit ka? Sa in-screen na sa bunutan ko pa si Renz. Aray! Paano ko manlalaban yung babae yan? Asik niya. E di saan itinulak mo ng malakas? Gosh, and she started love dancing.
Magaling gumiling ang haliparot. Sinusubukan pang hawakan sa masasalang parte si Renz at umakto pa na. Ayoko na. Ayoko nang panoorin na susunod. Wisit na isinara ko ng laptop. Kayong pa rin ang mga kamao ko dahil sa napanood. Umabalik na naman ang galit ko ng mga oras na iyon. No, you know it wasn't my fault. I didn't really start it. Alon na Renz. Pero kahit totoo ang sinasabi ni Renz ay naiinis pa rin ako. He should not let her kiss him. So, ganoon ang mga tapong babae? Pasagmat pa rin tanong ko. Bumaba ang tingin ni Renz. Dati pa nga kami nagkakilala niya ni Kathy. Pero I swear, hindi naging kami. Ang tinatanong ko kung ganoon ang klase ng babaeng gusto mo, bakit ang layo naman ang sagot mo? Hindi. Oh, nasagot ko na, di ba? Wow. Yun lang at pinigsi ko ang kamay niya. Sumalampak na lang ako ng higa sa couch. Lagpas na ng tanghali pero wala pa rin si Renz. Nagpaalam siya kanina na may meeting daw siyang dadaluhan kaya naiwan ako doon sa office niya. Naiinip na ako doon pero ayoko namang lumabas ng office dahil nahihiya ako makita ng mga empleyado niya. Nag-ikot-ikot muna ako sa opisina niya. Wala namang masyadong mabuting-ting doon. Lalaking-lalaki nga ito dahil walang masyadong designer sa loob. Ngunit napakaaliwalas tingnan ang buong paligid. Sinubukan ko na siyang tawagan nang hindi siya nag-reply sa text ko. Pero mukhang busy talaga dahil hindi rin sumasagot sa tawag ko. Sumilip ako sa pinto ng office. Mukhang break time na ng mga empleyado kaya tahimik na ang cubicle doon. Nagugutom na talaga ako kaya napagpasyahan ko na lang lumabas. Bumaba ako ng building at naghanap ng makakainan sa labas. I had my money with me. Yung pera na dinekwat ko sa wallet ni Renz. Nang matuklasan niya ang ginawa ko, ay hindi niya na binawi sa akin iyon.